Mga kababayan, pakinggan po natin itong tila paninise or panunumbat po ng DDS na ito sa mga Marxist po or sa mga loyalists patungkol po sa mga nangyayari po sa mga Duterte. Pakinggan po natin at ating pong sagutin. Ito po. Nakita ko to mga Lods, malungkot na katotohanan, pero this is the truth. Si Tatay Digong restored the image of Marcos administration. Marcos administration, PBBM, destroying the image of Duterte family. Apakasakit, apakalungkot na katotohanan, but that's the truth. Kasi 'di ba, pansinin niyo nung campaign period pa ni Tatay Digong, no? And at the same time, nung tumungtong na as president si Tatay Digong, ano ang ginawa ni Tatay Digong? 'Di ba? Pinakita niya sa atin na tunay na bayani si Apo Lakay. 'Di ba? Kaya doon nag-start actually pagpasok ni Tatay Digong, doon nag-start bumango, no? Bumango ang pangalan ng mga Marcos. Kasi 'di ba ilang years kinamumuhian ang mga Marcos, yung pangalan ng Marcos, 'di ba? Pero nung 'di ba, tumungtong si Tatay Digong as president. Ang ginawa ni Tatay Digong, 'di ba? Hindi niya kinalaban ang mga Marcos, bagkos. Bagkos, 'di ba? Parang binild up pa ito ni Tatay Digong. No, pinalibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Tapos marami siyang mga clips and yung nagtutok si Tatay Digong na pinupuri niya si Apo Lakay. And mag-i-honest ako sa inyo mga Lods, ako din, isa sa rason bakit na-curious ako at naniwala ako, 'di ba, na bayani si Apo Lakay at maraming mga magagandang nagawa si Apo Lakay. Isa sa rason diyan dahil kay Tatay Digong. Kasi 'di ba, wala siyang masamang tinapay kay Apo Lakay sa ama ni PBBM, 'di ba? Yung mga kwento niya sa atin ay magaganda. And imagine niyo, ilang dekada hinadlangan ng Pilipinas, hinadlangan, 'di ba, ng mga administrasyong nagdaan ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay. Pero nung tumungtong si Tatay Digong, wala nang nakahadlang, pinalibing talaga. Pero ngayon, grabe mga Lods, kinikilabutan ako. Ngayon, anong ginagawa ng Marcos administration sa mga Duterte? Diba, nakakaano eh. Diba, marirealize mo, ganyan pala ang Marcos. My God! Ang mga Marcos, they are doing everything. Diba, para masira lang ang mga Duterte? And feeling ko mga Lods, may agenda yan sila. At gusto nilang manatili talaga na pagmatagalan sa pwesto. 'Di ba? Kasi palagi talaga nilang sinisira ngayon ang mga Duterte. Grabe. They are doing everything. Yung mga Congress, yung mga buhaya, 'di ba? Tapos hinahayaan lang ni PBBM. No, hindi siya nakikisali para kunwari siya ang mabait. Kunwari parang wala siyang hindi siya yung mastermind. Pero yung laro nila, Marcos administration, yung laro nila ngayon, grabe. Alam niyo, convinced na talaga ako. Yung Tuadcom, yung hearing nila, napapasko na, hearing pa rin ang hearing. Convinced na ako. Gusto talaga nilang siraan ang mga Duterte. Convinced na ako dyan. Kaya tayo mga Pilipino, no to Marcos na. No to Marcos na. Kitang-kita natin ang pag-uugali ng mga Marcos na pag nakuha na nila lahat at nakabalik sila sa pwesto, yung mga tumulong sa kanila, pag sa palagay nilang threat sa kanila, sinisiraan nila. Yan ang Marcos administration. Ayun, napakinggan po natin. Bago po tayo tumugon sa kanyang mga sinabi, gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo to. Ayan po, isa pong kakamping ang na-welcome ni PBBM sa Palasyo po ng Malacanang. Siya po si Sopronio Vasquez, kauna-unahang Asian na nanalo po sa Voice of the USA or The Voice, no, sa Amerika. Hindi lang po ako familiar dun sa title ng competition, pero ang alam ko, The Voice, no? So, isa po siyang kakamping at winelcome po siya ni PBBM dyan, no? So, ito po ay para sa akin isang magandang pagpapakita ng tayo po ay nakikibagay sa isa't isa at tayo po ay nagkakaisa na, basically. Bilang tugon po dito sa sinabi ni Mr. Real Talker, no, si Lods Junito, yun po yung name niya. Yung pagkakaunawa ko po,
nanunumbat po siya at sinasabi niya na parang yung kasalukuyang administrasyon ang may kagagawan ng mga nangyayari sa mga Duterte po, yung sa mga patong-patong na kaso, yung mga hearing, no, yung mga nangyari po sa kampo ng mga Duterte kay Kibuloy, kay Roque, sa mga Duterte. Yun po yung na-pick up ko, yun po yung pagkakaunawa ko. And I think kayo din, ganun din po yung naintindihan niyo sa sinasabi niya, na para bang nanunumbat, na para bang gustong sabihin na walang utang na loob, naninisi, no? Parang gusto niya sabihin na nakabalik po ang mga Marcoses dahil po sa mga Duterte. Ganon, basically. And then masyado niyang in-emphasize po yung pagpapalibing po kay FEM sa libingan ng mga bayani, no? Ako, ang alam ko, dinesisyonan po yun ng Supreme Court, no? At talaga naman kahit sinong presidente, kung susundin lamang po ang desisyon ng Supreme Court, mapapalibing po talaga si FEM sa libingan ng mga bayani. So basically, andun po yung mga tila paninumbat, paninise, no? Sa kasalukuyang admin sa Marcoses, no? Yun po yung na-pick up ko. Ito naman po masasabi ko dyan. Una sa lahat, hindi pa po Pangulo si PBBM, may mga kaso na po si dating Pangulong Duterte. Nasampahan na siya ng kaso sa ICC. At matagal nang inaasikaso ni Trillanes yung mga kasong isinampa niya sa mag-aamang Duterte, mga kababayan. Hindi pa po Pangulo si PBBM. Same goes dun sa mga nangyayari sa mga kaalyado or mga kakampi ni dating Pangulong Duterte, kila Harry Roque, kila Kibuloy, kila Badoy at sa iba pa. Naniniwala ako kasi ito naman talaga yung totoo, walang kinalaman po dyan ang Pangulong Bongbong Marcos, Doon sa impeachment, walang kinalaman. Sinabi na nga po niya, kung maaari, wag nang ituloy yung impeachment kasi unimportant, Pero ang narrative talaga na ikinakalat ng mga ito, ang gustong sabihin nila, lahat ng nangyayari sa mga Duterte at sa kampo nila ay kasalanan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun po ang nakikita kong narrative na gusto nilang ikalat sa mga mamamayang Pilipino. Tanungin natin sila, yung mga DDS, sila Mr. Talker. Gawa-gawa ba ng Pangulo ang nangyaring irregular na paggastos dyan sa confidential fund ni VP Sara? Pangulo bang nag-imbento niyan? Findings yan ng COA. Ngayon, kung na-escalate yan sa impeachment, or kung magkaroon ng kaso, I think dahil kasalanan din ni VP Sara. Hindi niya kinumply yung kailangang i-comply sa COA. Hanggang ngayon nga, yung notice of disallowance, hindi pa rin niya nasa-settle. Matatapos na, February 9. Hindi po ba? Yung kay VP Lenny nga, nagkaroon din ng notice of disallowance. Within 3 weeks, tapos, na-settle, nakapagpaliwanag, nag-submit ng kailangang i-submit. Hindi na umabot ng hearing na approve ang mga budget ni VP Lenny. Walang nangyaring impeachment. Ngayon, kung may nangyaring impeachment dahil sa mga findings ng Quadcom, ng COA, dahil sa paggastos ng confidential fund at iba pang pondo ng mga ahensya na hawak ni VP Sara, it's simply because hindi pa rin nakakapagpaliwanag si VP Sara. Hindi naman yan inimbento ng Pangulo, hindi naman tipong gumawa ng kaso ang Pangulo, Noon, nung nakarang administrasyon, ang alam ko may mga, para po sa akin, may tuturing na mga gawa-gawang kaso. Yung mga kasong isinampa kay Senator De Lima at Senator Trillanes kasi wala naman silang napatunayan. Hindi naman nila nabigyan ng conviction yung dalawa. So ngayon, sa panahon po ni PBBM, yung mga kaso po na maaaring kaharapin ni VP Sara at yung impeachment, hindi naman yan gawa-gawa lamang na sumulpot or inimbento po ng kasalukuyang administrasyon. May mga pinanggalingan yan, may mga ebidensya at may mga testimonya. Isa pa, yung mga kaso sa ICC, Pangulo pa lang si dating Pangulong Duterte, ang alam ko, nagsampa na ng kaso yung kampo nila, Senator Trillanes, Yung mga kinasasangkutan na di umano'y smuggling ni Polong at saka ni Manscarpio, si Senator Trillanes din naman ang nagsampa ng kasong iyan. At nung nangyari yan, panahon po ni PRRD, yung di umano'y smuggling ng illegal na droga po sa custom, At may nakulong dyan. So meron po talagang nangyaring ganun. Ngayon nadadawit yung pangalan ng mga Duterte at saka po ng asawa ni VP Sara. Kasalanan ba to ni PBBM? Kasalanan ba to ng administrasyong Marcos ngayon? Inimbento ba niya yan? Hindi naman, di ba? Noong pa lang, 2017 and 2018, nung nakapasok yung mga di umano'y smuggled illegal drugs na bilyon-bilyon ng halaga. Yung sa warehouse sa Pampanga, yung pagkakadawit ng economic advisor ni dating Pangulong Duterte, si Michael Yang, yung sa Pogo, na pagkakadawit din ni Rocket, nung asawa niya, at nung iba pang mga Chinese na nalilink sa kanila, and sa napakarami pang iba. Yung bang mga kasong yan, yung mga issues na yan, inimbento ba yan, ginawa ba yan, gawa-gawa lang ba yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Di ba hindi? Sa tingin ko, kahit hindi si PBBM ang nanalo, halimbawa si Atty. Lenny ang nanalo,
or yung iba pang candidate sa pagkapangulo, kung meron talagang mga basihan at ebidensya na may ginawang mali, lulutang at lulutang yan. Lalabas at lalabas yan. Merong mga tao talaga na mag-aasikaso niyan. So, hindi ko po gets kung bakit ang mga DDS ay si PBBM ang sinisisi. To the point na nanunumbat na sila. Na kesyo pinalibing ng tatay mo sa libingan ng mga bayani, na kesyo kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi kayo makakabalik, ganto ganyan, na kesyo kung hindi namin kayo binoto, bla bla bla. Parang gustong sabihin na, huy, may utang na loob kayo sa amin, protektahan nyo naman kami. Parang ganun ba? Na parang gustong sabihin na, kahit may mali, dapat mo kami protektahan kasi meron kaming naibigay na pabor sa inyo. Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinasabi niya. Naalala ko tuloy nung ina-interrogate ni Senator Rizon Tiveros si BP Sara doon sa Senate hearing regarding doon sa pondo, no? Regarding doon sa isang kaibigan na libro na gagastosan ng 10 million, no? Nung nagkakaroon ng interrogation, nagkainitan, biglang nanumbat si BP Sara, sabi na, pumunta ka sa amin noon, nang tatakbo kang senator, ganto ganyan, humingi ka ng tulong. Di ba parang, sabi ko, sandali, bakit kailangang sabihin yun? Bakit kailangang isumbat yun? Para hindi ma-interrogate? Para hindi makalkal kung bakit gagastos ng 10 million sa libro? Para hindi ma-scrutinize yung librong gagastosan ng pondo ng taong bayan? So doon ko nasabi na, sandali, mali yan. Hindi dapat tinitignan ng utang na loob dito. Pagdating sa paglilingkod sa taong bayan at paghawak ng pondo ng taong bayan, hindi dapat nagsusumbatan ng utang na loob dahil kapag ganyan, magtatakipan kayo, no? Kung sasabihin niyo, uy, may utang na loob ka sa akin. Wag mo naman akong questionin. Parang ganoon, di ba? Parang gustong sabihin kay Pangulong Marcos Jr., uy, kami nagpalibing ng tatay mo at dahil sa amin, kaya kayo nakabalik. Baka naman pwede mo kaming depensahan sa mga kasong kinakaharap namin. Parang ganoon yung napipick up ko eh. Hindi ko po maiwasang isipin yon. No? Hindi naman inimbento or ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga kasong kinakaharap ng mga Duterte ngayon at ng kanyang mga kaalyado. Noon pa lang, Pangulo pa lang si President Duterte, meron ng bumubusisi sa Parmali, no? Meron ng nagkaroon na ng balita patungkol dyan sa mga smuggled na illegal drugs sa custom, no? And then, yung mga EG case, yung ICC, hindi pa Pangulo si PBBM noon. Andyan na yung mga issues na yan. Andyan na. Hindi yan inimbento ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, huwag niyong sisihin ng Pangulo at huwag niyo siyang sumbatan na kesyo pinalibing niyo ang tatay niya kung hindi niya kayo ipinagtatanggol dahil hindi tamang ipagtanggol ang mga mali at illegal. No? Ipagtanggol niyo ang sarili niyo sa korte. Patunayan niyo na malinis kayo at wala kayong ginawang illegal. So, huwag ka naman ganyan. Real talker na para bang nanunumbat ka at naninisi ka dahil may mga nagawang pabor ang nakaraang administrasyon kay PBBM? Ngayon, gusto mo na ano? Pagtakpan? Ganun ba yon, Mr. Real Talker? Kung ganun, mali yan. Hindi ka maka-Pilipino. Maka-politiko ka lang. Kasi kapag nagkaganon na ang mga pinuno natin ay nagtatanawan ng utang na loob at dahil sa utang na loob, magtatakipan, magtatanggulan, kawawa tayo. Tayo ang talo dyan. Pagtatanggol nilang isa't isa, pagtatakpan nilang isa't isa, kahit pare-pareho na silang nangungulimbat. Tama ba yon, mga kababayan? Kahit pare-pareho silang may kasalanan sa taong bayan, pagtatakpan nilang isa't isa dahil meron silang utang na loob sa isa't isa? Tama ba yon? So, huwag kang manumbat at huwag kang manise, real talker. Kung totoong sincere ka at makabansa at makabayan ka, maka-Pilipino, ipagtanggol nyo. Sabihin mo sa mga iniidol mo, ipagtanggol nyo sarili nyo sa korte, patunayan nyo na malinis kayo at kayo ay hindi gumawa ng mali at illegal or wala kayong kasalanan sa mga Pilipino, ipahiya nyo yung mga accuser. Pero kasi ang nangyayari, kabaliktaran. Umiiwas, nagtatago, tumatakas, nagde-delay. Imagine, magpe-February 9 na po, hindi pa rin po nasasettle ang mga notice of disallowance ni VP Sara. So, ayun mga kababayan, yun po yung tugon natin sa sinabi ni Mr. Real Talker. Kayo po, ano pong masasabi niyo sa mga sinabi niya? Ako po kasi naramdaman ko yung panunumbat at paninisi. Yun po yung naramdaman ko. At parang sinasabi na ipagtanggol naman or parang pagtakpan. Yun po yung na-pick up ko. Pasensya na, yun po yung naunawaan ko. So, sang-ayon po ba kayo sa sinabi niya?
na parang sinasabi niya na dahil sa mga Duterte, kaya naandito ang mga Marcos ngayon. At yung tila pananumbat kay PBBM sa ginawa po ng nakarang administrasyon na pinalibing po ang father ni PBBM sa libingan ng mga bayani. Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Please comment down below. Huwag pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.